So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Biyernes mga kabatid. Nako mga kababayan, ito na. Makakahon na dito mga kabatid, si Leandro Libiste at itong si Jing Paras. Ayon dito sa balita mga kababayan, yung nasabing bugaw di umano mga kabatid na hinair ni Leandro Libiste para i-frame up itong si ES Ralph Recto mga kabatid ay kumanta na. At eto mga kababayan napakalaki pala ng ibinayad na pera sa bawat isa mga kabatid na babae na kanilang kinuha. Nako mga kababayan, ito talagang si Libiste. Mapapaikli ang karera nito sa politika mga kabatid. Bata pa lang kasi, puro nakasamaan ang nasa loob ng kanyang isipan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin po muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kabatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang sikat na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Sikat na talent manager mga kabatid ang nagbubugaw po ng mga artistang babae dito kay Leandro Libiste. Nako, sino kaya to mga kababayan? Napaka-interesting naman Sikat, ibig sabihin kilala mga kabatid. At dito po natin napapatunayan ngayon mga kababayan na totoo pala na merong mga artista na nagpapabayad mga kabatid sa mga politiko. Ibang klase din mga kababayan. Tuloy. Pero matapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Nako mga kabatid. Matapos mahuli mga kababayan, kumanta kaagad si manager. Siyempre mga kababayan, gusto din agad na makawala ni manager. At ayaw niyang makulong siguro mga kababayan. Kaya ang ginawa po ni manager mga kabatid, binuking. Binuking kaagad yung nasabing plano nila Leandro Libiste. Tama naman yung ginawa ni manager mga kabatid. Dahil itong manager kung tutuusin mga kababayan, pera-pera lang naman ang hanap nito Gusto lang naman itong kumita ng pera. Wala naman siyang pakialam dyan sa mga politiko mga kabatid. Kanya nga lang siguro mga kababayan nakapag-isip-isip din itong si manager at baka naisip niya baka madamay tayo sa away politika ng mga taong ito. Pera lang naman gusto natin dito, ikakanta ko na. Kaya mga kabatid, ito ang nangyari, tignan nyo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, nagulat siya ng live mula sa NBI sa Pasay. Andrea, nakaka-curious naman yan. Ano yung honey trap operation? Corina, isang kilalang talent manager na umano'y nambubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Pero kasunod nga ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibok ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang 5 alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang katransaksyon. Meron akong bata lang kumuha na ng sarili na lugar, Kaya ikaw ay walang kakayahan kumuha ng isang abogado ay bibigyan. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang sospek para umano pagpilian ng kliyenteng undercover agents. Nako.
Siniyas at mabuti mga kabatid. Siguro sabi ni Leandro Libisi, dapat first class yan ha. Kasi taga Malacanang yung ating isi-set up. Kaya ngayon si manager mga kabatid, pinadala po yung kanyang mga starlet. Ito congressman, okay na ba ito? Pwede na ba ito, congressman? Di ba mga kabatid, talagang pinagplanuhang mabuti ni Libiste, pinaghandaan mga kababayan, no, yung kanyang planong pang-set up kay ES Ralph Recto. Kaya ngayon mga kabatid, ito po ang desisyon ng NBI. Ipapatawag di umano sila mga kababayan, no, sa opisina ng NBI. Ito, pakinggan natin. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok na mga serbisyo. Kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtalik. Pero mga kapatid. Bawat pala gustong gawin, no, ng mga kliyente sa kanilang sa kanilang sa kanilang binibentang mga babae na artista, iba-iba po ang presyo. Kumbaga, pag himas-himas lang, iba yan. Additional charge yan. Pag may kasamang masahe, iba din yan. May another charge din yan mga kapatid. Diba? At bawat ipapagawa ni client, no, umaabot po mga kababayan ng 100,000. Maliban pa doon mga kabatid sa presyo ng mismong babae. Kumikitang kabuhayan. kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaking plano. Kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. Naka? Hindi lang pala yung isang babae ang kumanta mga kabatid. Pati pala si manager kumanta din. Talent manager mga kababayan, ibig sabihin ang kalibil nito sila OG Diaz. No, yung tulad ni OG Diaz mga kabatid, talent manager yan eh. Si Boy Abunda. No, and eto, sikat daw. Wala ba kayong ibibigay na clue sa amin, NBI Director? Di ba? Wala ba kayong clue dyan kung sino yung talent manager na yan? Sikat daw eh. Ibig sabihin mga kabatid, nandyan po ngayon yung kanyang presensya sa kalakaran ng showbiz. Sino kaya to mga kabatid? Naku, napapaintriga tuloy ako. Ikaw kasi libiste eh. Puro kasi pamimeste yung ginagawa mo eh, no? Kaya tuloy, nabubuking. No, yung mga talent manager na binubuga or binibenta yung kanilang mga hawak na artista. Inay ko po. Batas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. Gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. Si former Congressman Jing Paras, siya yung Nako mga kabatid, pinangalanan na ni NBI Director Matibag. Si Jing Paras mga kababayan. Na kung saan, kasamahan din yata ni Matibag yan dati mga kabatid sa PDP laban. Another DDS na naman mga kabatid, ang sangkot. At yung Jing Paras na yan mga kabatid, gaya na sabi ko sa inyo sa naunang video natin, yan po yung muntik sa pukin ni Trillanes nga dati sa loob ng Senado. Tinira ba naman niya ng harap-harapan si Trillanes tapos gusto makipagkamay. Muntik-muntikan talaga siya kay Sentry dati mga kababayan. Talagang itong animal na ito mga kabatid, wala din po talagang maisip na magandang gagawin. Nakikiisa pa sa ganitong klaseng krimen mga kababayan. Ngayon, Jing Paras. Di ba? Paano yan? Sabit ka dito. Tinatawanan ka lang ngayon ni Trillanes.
Oh. Ito din Jing Paras na ito mga kababayan, isa din po itong vlogger ngayon, dating congressman na naging vlogger. At wala na rin itong ibang ginawa mga kapatid kundi magpakalat ng mga ka-fake newsan sa kanilang YouTube channel. Kung ano-ano kasing paninira sa administrasyon ni PBBM yung kanilang mga dinidiscuss doon sa kanilang YouTube channel. Kung di ako nagkakamali mga kapatid, ang pangalan ng YouTube channel nito is Iparash Mo Kay Paras. Badoy ng pangalan, no? Iparash Mo Kay Paras. Parang yun yata ang pangalan ng YouTube channel nitong former congressman na ito. Mga kababayan, biruin nyo, former congressman. Tapos ganito kademonyo mag-isip mga kapatid. Ngayon, Jing Paras, patay ka dito. Dapat, gumawa ka na ng paraan. Di ba? Tumakas ka na. Nabigat-bigat ng kaso na kinasasangkutan nyo. Mamaya yan, sasabihin nyo, pamumuliti ka na naman, ha? Kumanta si manager, eh. Dinawit ka ni manager. At ano ang role ni Jing Paras mga kapatid? Eto, pakinggan nyo. Frekto sa isang honey trap plot. Gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. Si former congressman Character assassination, ibig sabihin mga kababayan, gusto talaga nilang sirain ang pangalan ni E.S. Ricto. Yun daw ang term na ginamit, character assassination, sabi ni NBI Director Matibag. So ang intention talaga is klaro na mga kapatid, no? Sirain ang buong pagkatao ni E.S. Recto. 'Di ba? Ganon kademonyo mga kapatid itong anak ni Ligarda at itong si Jing Paras. Kung totoo man ha na sila talaga yung yung nasasakdal dito. Pero pakinggan muna natin to. character assassination yung parang term na ginamit. Si former congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito ka sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ibig sabihin mga kabatid, no, pwede pa palang makalusot si Leandro Libiste dito. Kung ilalaglag niya si Jing Paras, mga kababayan. Kasi ang siste itong si Libiste, mga kapatid, syempre bilyonaryo siya. Ngayon mga kababayan, gumamit siya ng isa niyang kakilala. At ito ngayon si Jing Paras. Si Jing Paras naman mga kabatid, siya yung may mga contact, no, na mga talent manager. Ang tanong dito, bakit may contact si congressman? Siguro si congressman tumitikim din. Syempre mga kababayan, itong si manager na taranta. Sabi ni Jing Paras, bigyan mo ako ng mga first class na mga talent mo. Kung hindi kayo close ni manager mga kapatid at hindi kilala, kung hindi kilala ni manager yung taste mo, hindi siya magbibigay ng mga ganong dahil close sila mga kababayan. Sige kong, eto na yung pinaka first class ko. So sabi siguro ni Jing Paras, okay, bigyan mo ako ng 5 first class mo. Magkano ang budget mga kapatid? Eto, pakinggan nyo. Ang tawag ko dito si Epstein. Base dun sa kwento nung Epstein daw pala ang bansag ni Jing Paras. Tama ba? Pakinggan natin ulit. pausap, kumontak dito ka sa term na ginamit. Si former congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito ka sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein. Yung manager pala yung tinawag niyang Epstein. Bakit Epstein? Napakasama naman Alam niyo ba yung kwento kay Epstein mga kapatid? I-research nyo. Hindi magandang pangalan yun Kasi doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na
si Executive Secretary kumukuha doon, doon sa bugaw na to. At So gusto nilang palabasin sa kanilang pinaplanong setup na ito daw si Secretary Ralph Recto kumukuha talaga dito kay bugaw ng mga chikatings. Chika baby. Yan yung pinaplano nilang palabasin mga kapatid sa kanilang gagawing propaganda. Kanya nga lang, nabulilyaso eh. Executive Secretary kumukuha doon, doon sa bugaw na to. At pinipilit silang mag-drugs. Tapos Yon mga kapatid. Dito talaga ako na naiintriga. No? Pinipilit daw na paggamitin ng ipinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin, sa nasabing planong setup, meron na po silang daladalang ipinagbabawal na gamot. Ang tanong mga kababayan, saan galing yung supply? Para kasi maisakatuparan mga kapatid itong kanilang planong pang-set up kay ES Recto, kailangan talaga magdala sila ng mga ebidensya. Ang tanong dito, yung ebidensyang plano nilang gamitin sa pag-set up kay ES Recto, saan galing? Ibig bang sabihin may mga alam silang source? Ganon yung lumalabas dito mga kapatid may alam silang source mga kababayan. Kasi meron silang na-provide na ipinagbabawal na substance mga kapatid na kanilang na material doon sa kanilang planong setup. Oy, kung Leandro kaya pala bata ka pa lang bilyonaryo ka na. Ang dami nyo palang alam. Wala tayong sinasabi Sinasabi ko lang na marami silang alam. Diba? And ito mga kapatid, malaking talaga ito. Malaking dagok talaga ito sa karera ng anak ni Senator Loren Legarda. Bakit kasi nagpa-impluwensya kayo sa mga Duterte? Alam nyo mga kababayan, simula noong umanib sila sa grupo ni Sara mga kapatid, nagkaganito na po sila. Yang si Loren noong nakaraang halalan, last 2022, matino pa yan Pero ngayon mga kapatid, tignan nyo naman. Ipinaglaban pa nga niya si PBBM sa kanyang anak Kung tutuusin mga kapatid, pinagpalit ni Loren Legarda, yung isang anak niya dati, kaya Pangulong Marcos. Kasi yung isang anak niya, pro-Leni. Tapos, itong si Loren Legarda, mga kapatid, nasahanay po siya ni Pangulong Marcos nung nakaraang 2022 national election. Talagang nag-away sila ng anak niya, mga kapatid. At pinagpilitan talaga ni Loren na manatili sa poder ni PBBM. Tapos ngayon, mga kababayan, tignan nyo si Loren. Nasa ibang daan imbis na nasa tuwid na daan siya, ngayon mga kapatid, wala na. Sumakabilang bakod na. Buti sana kung yung sinasamahan niya ngayon, may impluwensyang maganda sa kanya. Ang problema, mga kababayan, tignan nyo naman. Sumama kay Cayetano. Ito ding si Libiste, sinundan din yung yapak ng kanyang nanay. Sumama din sa grupo ni Duterte. Tuloy sila ngayon mga kababayan, pareho yata silang kakasuhan. Anyway, sa ibang video na natin tatalakayin yan. Tuloy muna natin to. pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities. Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. Nako! Incumbent congressman ang financier. Eto na mga kapatid, magkakaalaman na kung magkano ang presyo ng bawat isang babae. Tignan nyo Ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. 4 na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa.
Aray mo. Ang laki. Biruin nyo mga kapatid, ano? 1,000,000 bawat isa. Oh, isang gabi lang yan mga kababayan. Tapos, kung meron pang mga extra dyan, extrang massage, extrang himas, at tsok-tsakan, bawat extra activities mga kabatid, nagpipresyo po ng 100,000. Paldo. Paldo talaga mga kababayan. Oh. Kaya si manager, nung kinuntak siya ni Jing Paras, at nalaman niya na ganun ang presyohan, pumayag. Kanya nga lang, may pagdadalawang isip din siguro si manager, mga kabatid. Siguro sabi ni manager, first time kong pumasok sa ganitong trabaho. Laman lang naman sana binibenta ko, pero bakit may kasama ng pang-set up sa malaking politiko? Kaya nung nagkabukingan na, hindi na po nagdalawang isip si manager at kinanta na po niya, mga kapatid, kung sino ang nasa likod ng planong pang-set up kay ES Recto. Diba, mga kababayan? Tama naman yung ginawa ni manager. Diba? Kung tutuusin nga, sinira nila yung hanap buhay ni manager eh. Kasi mga kabatid, aminin na po natin na talagang kalakaran na kasi din yan, sa mundo ng showbiz. Yung nag-e-escort yung mga artista. Pero kailangan kasi ng manager. Diyan si manager naman mga kabatid, hindi mo nyo naman pwedeng sisihin yan dahil mga kababayan, yan po kasi si manager, siya lang naman nagli-link nitong mga babae sa kay politician. Diba? Labas na si manager, mga kabatid, kung ano yung mga i-o-offer ni girl dyan. Diba? Siyempre, kung ako din naman babae kasi mga kabatid, at gusto kong instant yaman, hahanapin ko yung manager na maraming kakilalang big time. So, give and take lang, mga kababayan. Give and take lang po ang nangyayari dito, mga kapatid. Kanya nga lang, hinaluan kasi, nahaluan kasi mga kabatid ng krimen noong may tangka na silang gawing setup. Kasi part na sila sa supposed to be gagawing krimen itong nila Libiste dito eh. Buti na lang, mga kababayan, naagapan. Dahil meron din pong nagsumbong, mga kapatid. And sa tingin ko nga, yung naunang babae, isa dito sa 5 babaeng kinuha, yun yung nagsumbong at kumanta. Wala na eh. Diba? Nabooking sila eh. Kaya walang pamumulitika dito, mga kapatid. May witness eh. Malinaw, mga kababayan. At talagang nasakote sila sa operation mismo ng NBI. Dahil meron nga pong mark money din, mga kabatid, na inoffer. At doon sa mark money na yon, doon sila doon na booking, na tama. Ito si manager, nasa kanya yung mark money natin. Kaya nung nagkandaletse-letse na, si manager pumuta kaagad. Ang pinangangambahan ko lang dito, baka si manager po, mga kababayan, ma-headlines, dahil natagpuan na doon sa tabing ilog. Di ba? Siyempre, bigating politiko yung nini-name drop niya dito, mga kabatid eh. Tapos may maladimonyo pang pagkatao yung mga politiko. Hindi natin alam, mga kababayan, di ba? Abangan na natin ang susunod na kabanata ni manager. Siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. Yun na, tama nga yung hinala ko, mga kabatid. Si Libiste ang nagplano. At ang inutusan niyang i-execute yung plano, si Jing Paras. Diba? Si Jing Paras yung naging director. Ngayon, kung sa pelikula pa yan, mga kabatid, producer.
no? Producer itong si Libiste. At ang director, mga kabatid, sa nasabing setup, si Jing Paras. Ang trabaho lang ni Libiste dito is magbigay lang ng pera. So, pwede pa siya makalusot pala dito kung tutuusin. Pero itong si Jing Paras, ilalaglag lang naman ni Libiste yan. Oy, hindi ko kilala yan, si Jing Paras. Ganun lang gagawin ni Libiste dyan, mga kababayan. No? Si Jing Paras ngayon, atay ka dyan. Ikaw yung na-front eh. Di ba? Ikaw yung na-front. Ikaw talaga yung nakausap ng bugaw. Or ni manager. So, ikaw talaga. Kawawa to, mga kapatid. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat lang. Anyway guys, hanggang dito lang po yung video natin. Ano po ba yung leksyon na ating pwedeng matutunan dito, mga kapatid? Sa mundo po kasi ng politika, mga kababayan, natural lang na may siraan, no? May bangayan. 'Di ba? Pero mga kapatid, no, dapat pagka isyong politika, no, wag na tayong gumawa ng mga kung ano-ano pang krimen na pwedeng pamarisan ng iba pang mga politiko. 'Di ba? Kasi ito, mga kapatid, hindi na to basta basta politika na no? Ito po'y na rin po, mga kababayan, ito po'y isang uri na rin ng pag-commit ng crime. Biruin mo, isi-set up mo yung tao. Tapos paplanteran nyo pa ng mga ipinagbabawal na droga. Bibidyohan nyo para lang masira yung pagkatao niya. In the same time, para din makulong siya dahil sa mga nilagay nyong mga planted evidence. Biruin nyo yan. No? Hindi maganda to, mga kababayan. Yung ganitong yung ganitong style ng pamumulitika nila Leandro Libiste. Dapat galingan nyo, idaan nyo sa pagandahan ng propaganda. Wala namang nagbabawal sa inyo na magsiraan kayo dyan Di ba? Doon mo na lang sana dinaan, Leandro, Or, di mo ginaya si Senator Ping Lacson, no? Dinadaan niya, yung pagtira niya sa kalaban niya, dinadaan niya sa mga ebidensya. Hindi sa mga planted na ebidensya. Dapat ganon. Kuwan ka pa naman ni Senator Ping. Tawag nito, anak-anakan. Diba? Nag-comment pa nga sa'yo si Lacson noong nagpa-media ka dati na dahil doon sa di umano'y isang district engineer na gusto kang suhulan. Pinuri ka pa ni Senator Ping Lacson. Tapos ngayon, no, nai-involve ka sa ganitong mga katarantaduhan. Diba? Dapat gayahin mo si Tito Ping mo. Na kapag tumira, no, talagang may ebidensya. Hindi yung ginagawa mo kasi pang kanto style Planteran mo ng ebidensya. Hinay ko po. Anyway guys, no, ulitin ko po sa inyo, mga kapatid, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon. At hindi ko po sinasabi, mga kababayan, na itong mga binanggit natin pangalan dito tulad ni Leandro Libiste or ni Jing Paras, sila na po talaga, mga kabatid, yung nasasakdal, no, o yung sangkot dito. Syempre, mga kabatid, magre-rely pa rin tayo, no, sa tawag nito, sa investigasyon ng NBI. Syempre, mga kababayan, ang susundan po natin is yung investigasyon, no. Hindi po tayo basta-basta magkukonvict dito ng mga tao na hindi naman talaga sila kasali dito. Bakit nga ba natin na binabanggit yung mga pangalan nila, mga kabatid? Sila po yung pinapangalanan dito Kung kinikriticize ko man sila, mga kababayan, base po ito sa mga nakaraan nilang mga ginagawa. Doon natin sila nakilala sa mga katarantaduhan nila di ba? Yun lang po yun, mga kabatid. At hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan itong aking mga sinasabi dito. Hindi ko ginawa itong video na ito para i-disinform ang publiko. Kung agree kayo sa aking analysis dito, mga kabatid,
good. Pag hindi naman, nirerespeto po natin ang bawat opinyon ng bawat isa sa atin. Yun lang po yun dahil meron po tayong tinatawag na demokrasya. Ayon po yan sa ating pambansang walang kwentang senador na si Senador Robin Padilla. Hanggang dito na lang mga kababayan, paki-like po ng ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios mga kabatid.